Brother Abdullah ay recovering na po yung anak ko. Dahil siguro sa pag-change ng weather, kaya nilagnat. Ako din po ay parang sinipon po. At paalala po sa mga bago, during lecture po ay panatilihin po natin nakamute ang ating mikropono. Sa makakalimot po, kaligtaan nilang nakamute, ay may mag-mute po ng mga brothers and sister po sa inyong mic. Sa nais makita si Ustads Amrullah Di Ambangan during lecture ay ipin lamang po si Ustads. At tulad po ng napag-usapan po last week, magkakaroon po tayo inshallah ng mga parang online quiz para malaman. So antayin na lang natin kung paano to yung arrangement po at mga questionnaire. So, mashallah, Brother Abdullah Aguilar, mashallah. Mashallah, sa iyong pagkukulang ay wala pong problema. Tayo po ay lahat ay nagsasanay sa ating mga contribution sa ating pananampalatayang Islam. At nakita ko na po, andito na po si Ustads. Ustads, kamusta po kayo, Ustads? Alhamdulillah, kapatid na Sherhan, at sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay at nanonood sa ating pag-aaral sa online. Alhamdulillah, ako ay nasa mabuting kalagayan at sana panatilihin tayo ng Allah na nasa mabuting kalagayan. Pahabain ng oras natin sa paggawa ng kabutihan. Allahumma amin. Alhamdulillah. Allahumma amin. Wa anta wa kayfa haluka anta? Alhamdulillah, Maunuhuluhal mo, Ustads. ha? Mapipiya ginawa, Ustads. Marayaw. Okay. Kumusta Ustad Mix? Si Ustad Mix, Ustads, kanina hindi kami nagkita kasi all day ako dito muna nag-rest sa bahay dahil sinipon ako, Ustads. Dahil siguro sa change of weather, lumalamig na dito sa Qatar. Oo nga dito rin lumalamig na talaga. Palamig na ngayon. Alhamdulillah. So, kamusta, Ustads, yung oras natin na 8 tayo mag-umpisa? Kamusta po yung ganitong oras sa inyo po? Sa nakikita ko, maayos at mas maganda. Dahil kailangan natin mag-adjust sa oras. Kailangan natin mag-adjust sa panahon. Kailangan natin mag-adjust sa tao. Yan. Ang tao minsan nagbabago. Yung antok niya, kailangan ganito, maaga matulog. Hindi katulad nung dati na pwedeng hanggang tayo 10:30. Pero sa ngayon siguro kailangan natin talaga magtapos ng 9:30. We will start from 8 o'clock hanggang 9:30. Kasama na doon yung question and answer portion. Inshallah. Tsaka may mga tagapakinig tayo galing Pilipinas, so mas early ito sa kanila, Ustad. Alhamdulillah. Oo nga, tama. Marami nandun sa iba't ibang, hindi lang sa Pilipinas bro, may mga sumusubaybay talaga sa ibang bansa sa ating sa programa ninyo, at dito sa page ko na ito ay meron din talagang sumusubaybay at nanonood sa mga iba't ibang lugar. Sa New Zealand, minsan nagtitext yung mga kaibigan natin doon, kababayan sa New Zealand. Mayroon ding sa London, mayroon ding sa Germany, mayroon ding sa USA. Subhanallah, dito mo makikita, bro, what a small world. Dito lang tayo nakikita, pero buong mundo ngayon pwedeng nakatutok sa iyo at nakikinig. Tignan mo, saan pa tayo para hindi natin gawin at magpaunahan ng kabutihan. Di ba? Tama, Ustad. Dati ang mga sahaba at ang mga ulama noon sa kapanahunan na yon, pumunta lang sa isang lugar, maglakbay 3 araw bago dumating para lang mag-aral, para lang alamin ang isang hadith. At yung iba ay para lang sa pagpapalaganap ng Islam. Pero tayo ngayon, dito ka lang sa bahay, pwede ka nang magbigay ng mensahe. At alhamdulillah, sa totoo lang mga kapatid, dati kami, Sherhan, sa isa sa mga programa namin sa ibang Islamic Center, ay pinupuntahan namin yung kumpanya, at minsan binibisita natin doon yung mga kababayan natin.
Doon talaga malaking pagsubok doon eh. Kasi may tumutugon, may mainit ang pagtanggap sa'yo. Mayroon naman na talagang wala kang naramdaman kung mayroong bang bisita na dumating sa kanila o hindi. Dahil siyempre hindi rin natin sila mapilit dahil sa oras na yon, pagod din sila sa mga oras na yon, galing trabaho, hindi pa nakapagluto. So ang sa ating lang naman ay ang Islam ay hindi ito relihiyon na sa pilitan. La ikraha fid din, there is no compulsion in religion. Pero kung sino talaga ang gagabayan ng Allah, bro, wallahi gagabayan ng Allah. Walang makakapagpigil. Minsan makikita lang nila sa panaginip nila na bigla na lang silang magsasabi na gusto kong mag-Muslim. Minsan sa pamamagitan ng mga videos natin, bro, talagang sila ay gusto nilang mag-Muslim dahil may mga nakita sila patungkol sa ating mga videos, sa talakayan at usapin sa Islam. At subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, famayuridillahu ayahdiyahu yashra sadrahu lil Islam. Ang sinumang naisin ng Allah sa kahit sino sa atin ay ipapaunawa sa kanyang puso't isipan ng Islam at tatanggapin ito. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nawa inihiling natin sa Allah na tanggapin ito lahat sa atin, kapatid na Sherhan. Amen. Allahumma tanggapin ito ng Allah sa atin, maging dalisay ang bawat paggawa natin sa kabutihan. Dahil ito talaga minsan ipinapayo ko to sa sarili ko. Minsan nga tinatanong ko sarili ko yung walang tao, yung ako lang minsan, yung minsan maski nagda-drive ka, di ba? Yung pagninilay-nilay, sasabihin mo sa sarili mo, o kung ang Islam hindi ko maisabuhay, ako Muslim, ginabayan ng Allah, ano pa kaya ang saysay ng aking buhay dito sa mundo? Oo, nandyan tayo. Ang saysay mo, buhay mo dito sa mundo, gumawa ng kabutihan, tumulong ng kapwa, at lahat ng ito ay, kung ito ay hindi para sa Allah, what is the sense? Mafi faida, sabi ng Arabo. Dahil, ang mga ibang hindi Muslim, gumagawa ng kabutihan dito lang sa mundo. Gusto nila ng katanyagan, gusto nila ng pera, posisyon, tulong sa kapwa, pero kung hindi ito para sa Allah, wala rin saysay. Tayo bilang mga Muslim, tigib tayo na ito ay para sa Allah. So ito ang Islam. Ano man ang gawin mo, matulog ka, kumain ka, magtrabaho ka, makitungo sa mga tao, maglakad ka, pakainin mo ka anong makita mo dyan sa daan ng mga pusa, ito ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At talagang subhanallah, dapat natin ito samantalahin. Habang may lakas, habang may oras, samantalahin ang mga kabutihan bago dumating ang panahon na hindi mo na kaya gumawa. Katong tigulang na ba? Kanang pagtigulang na ka, wala ka na makita. Alam mo, Sherhan, hindi ko alam kung nakita mo, mayroon nung 3 araw, mayroon akong nadaanan. Papunta na ako sana sa bahay, tapos may nadaanan akong isang matanda, nakabisikleta. Edad niya, 80, bro. 80 years. Tapos, nahihirapan pa. Ang laki, may mga sugat pa sa paa. Tapos, hindi ko napigilan talaga. Nagpara ako. Tapos, kinausap siya. Sabi niya, pupunta sa masjid. Hindi pa nag-adan. 5 minutes before adan. So, yun. Nung nag-adan, habang gusto ko siya tulungan, ayun. Kaya, ginawa ko na lang siyang, nung kapupulutan ng aral. At subhanallah, kung ang matandang yun, pumupunta sa masjid sa edad niya na 80, saan tayo bilang mga malakas at hindi pa tigulang pero nahirapan pa tayo pumunta sa masjid? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mashallah. At mashallah Ustad, nagpapasalamat tayo na talagang mayroon na pag-aaral na ganito dahil tulad ng sinabi niyo Ustad at kung nalalaman natin ang tamang katuruan at sinasabuhay ito ay magpapunction tayo na mas mainam habang tayo ay buhay pa. Correct. At alhamdulillah Rabbil Alamin Ustads na ito at inihiling natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na dito na tayo bawian ng buhay. Ito yung pinakarason na kung bakit tayo nabubuhay. Sabi pa nga nila Ustads, if we cannot find a life that worth dying for, then our life is not worth living for. Correct. I agree with that. Mashallah. So Ustads, kung kayo po ay handa na at maaari na po tayong magpatuloy sa ating pag-aaral sa sira ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah Ustads, falyatafaddal. Okay mga kapatid, alhamdulillah, sisimulan na natin ang pang ilang yugto na ito. Nilagay ko rito, pang 11 na tayo, kabanata ngayon. At ito yung paglalakbay ng mahal nating propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam patungo at papunta siya sa Yatrib.
Ano nga ba itong Yatrib? Ano nga ba itong lugar na sinasabing Yatrib? Tunghayan natin mga kapatid sa ating talakayan ngayon, at kayo na nandyan sa ating page, hinihiling ko sa Allah na kalugdan kayo ng Allah, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, tanggapin tayo sa paraiso, Allahumma amin. At lahat kayo rin na nandito ngayon sa online na ating pag-aaral patungkol sa talambuhay ng pinakamamahal nating propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Nung nakaraang Yawmut Thulatha, yun yung sinasabi nilang Laylatul Arbi'a, gabi ng Miyerkules. Kasi bukas Miyerkules, itong gabi ngayon ay ito yung gabi ng Miyerkules. Nakuha natin ang patungkol doon sa Laylatul Isra wal Miraj, ang pag-akyat ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa 7 kalangitan at lumagpas pa siya sa 7 kalangitan. Wala siyang pinuntahan doon mga kapatid, at hindi siya pinahintulutan ng Allah maliban lamang sa iisang misyon. Ang misyon na ito ay ang isa sa mga pinakasagrado, sunod sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, ay ang pagpapaterapah. Ito yung sala mga kapatid. Kung gaano ito kahalaga dahil ito ay tinanggap ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kalawakan, sa 7 kalangitan at lumagpas pa kung saan nakausap niya mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, at isa lang ang kanyang ipinag-utos sa kanya, ito ang pagpapaterapah. Mga kapatid, gusto ko to sabihin sa sarili ko, lagi kong pinapalalahanan ng sarili ko at tayong lahat, kung tayo ay Muslim at hindi tayo nagpapaterapah, hindi tayo nagdarasal, ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainana wa bainahum as-salah wal ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ang sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan natin yaong mga di mananampalataya at tayo na mananampalataya ay ang pagpapaterapah. Kung ang pagpapaterapah o ang pagsasala o sambayang sa Tausug, Maranao o Maguindanao, kung tawagin sambayang, ay ito ay hindi natin isinasabuhay, hindi natin ito ginagawa araw-araw ng 5 beses. Kapatid, ano pa ang saysay ng buhay mo dito sa mundo? Wallahi, what is the purpose of your life on this earth kung ikaw rin naman ay hindi nagpapaterapah, samantala ang lahat ng mga nilikha ng Allah, ang buwan, ang araw, ang mga bituin, ang mga hayop, ang mga dahon, ang mga bato, ang lahat ng mga bagay, ang mga isda sa karagatan, lahat sila ay pumupuri, lumuluwalhati, sumasamba sa Allah. Para saan tayo para hindi sumamba sa Allah, mga kapatid? Nasaan ang mga biyaya na tinatamasa natin? Ang hangin, ang ating kalusugan, nakakainom tayo, nakakakain tayo, nakakalakad tayo, nagiging masaya tayo sa lahat ng anumang nakikita natin na mga nilikha ng Allah para sa atin. Tanda na kung sino yung tunay na binigyan ng Allah na may tamang pag-iisip para purihin at pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, huwag na huwag po natin ipaliban ang ating sala. Wallahi, may mga bagong pasok sa Islam ngayon. Minsan, tinatamaan talaga ako at nakakapagpukaw sa puso't damdamin natin na pagkatapos nilang tumanggap sa Islam, tawag agad, text agad, Ustad, turuan nyo ako magdasal. Turuan nyo ako magpaterapah. Turuan nyo ako anong pagdarasal. Gustong-gusto nila na sila ay nagpapaterapa at sumasamba, nagsasambayang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang komunikasyon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sa bawat sala natin, pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Wallahi mga kapatid, may mga kapatid natin na mga Muslim na mga pabaya sa kanilang pagdarasal. Alamin ninyo mga kapatid, hindi pa huli ang lahat para tayo ay manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Ang Allah, ipapatawad niya ang lahat ng anumang mga kasalanan na nagawa natin dito sa mundo. Pero alamin ninyo, awwalum ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Ang unang ililitis na itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa araw ng paghukom
ay ang salah, ang pagpapaterapah. Pag ito ay pasado, ibig sabihin katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng ating mga mabuting gawain ay ito ay pasado na rin, insya-Allah. Pero kung ito ay bagsak at hindi nakapasa, ayon sa kondisyon at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa pagsagawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi, maski gaano kabuti ang pag-uugali mo, maski gaano kaganda at very remarkable ang iyong mga gawain dito sa mundo, pero kung walang nagpapatira, hindi ka nagpapatira pa sa Allah, isa ka sa mga salbahe na nilikha ng Allah. I'm sorry to say this. Isa ka, isa ako, isa sa sino man sa atin na napakasalbahe sa kanyang Panginoon na hindi siya nagpapatira pa at hindi siya nagdarasal. So sana po ay maging focus tayo sa ating pagdarasal. Oo, alam ng Allah nagkakasala tayo, nakakagawa tayo ng mga kasalanan, pero magpatira ka lang, magdasal ka sa Allah, marahil pwede niyang ipatawad ang ating mga dasal. Doon sa minsan may mga tao na nagsasabi, napakadali lang palang mag-Muslim, maniwala ka lang sa Allah, nag-iisang Diyos, si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah, ibig sabihin, gumawa ka na ng kasalanan. Pumatay ka na, mangalunya ka na, magsinungalin ka na, gumawa ka ng lahat ng mga karubal-dumal na mga gawain. Astaghfirullah. Logically, hindi ito katanggap-tanggap. Ang paniniwala sa Islam, paniniwala sa nag-iisang Diyos, ay ang pagsuko at pagtalima at paggawa ng kabutihan at ang iwanan o talikuran ang anumang uri ng mga pagtatambal sa Allah at paggawa ng mga kasalanan. Yun ang Islam, mga kapatid. Kung may mga nakikita tayo na mga kamusliman na pasaway, sila yun at ang Allah ay huhusgahan ng Allah sa araw ng paghukom. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang nagawa mo sa Islam? Ano ang nagawa mo para purihin mo at sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala? Huwag mo na tignan ang iba. Dapat ang sarili mo ang iyong tignan. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayo na mga mananampalataya, tignan ninyo, alamin ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga pamilya. Wa ahlikum nara, ang inyong pamilya, para kayo ay maprotektahan sa nagliliyab na apoy. Anyway, mga kapatid, inshallah ngayon ang ating topic ay patungkol sa hijrah. Ang hijrah, ito yung paglipat. Ito yung paglisan ng tao mula sa lugar ng kabangmangan o papahirapan sila sa Islam patungo sa lugar na kung saan may pagbabago at mapayapa. Yan ang hijrah. Ibig sabihin, paglipat, pagtalikod o pag-alis doon sa lugar na kung saan kayo o kahit sino sa atin ay lilisanin natin yun. Dahil ito yung hindi na mapayapa, hindi na maganda. So, isa rin sa mga pagpapaliwanag dito ng mga pantas ay ang hijrah ay katulad ng ang tao. Kayo na mga bagong pasok sa Islam. Dati kayo ay nasa dilim. Oo, tatawagin kong dati kayo ay nasa dilim dahil ang pagsamba, paniniwala sa kay Hesukristo o sa mga ibang mga ribulto o sa ibang mga nilalang na sila ay Diyos, yun ay kadiliman yun. Walang katotohanan nun. At kung kayo ay tunay na gusto nyo ng gabay at liwanag, ay ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, na siya ang Allah, ng ibig sabihin, pinupuri at niluwalhati ng lahat ng kanyang mga nilikha. At siya rin ang Diyos ng lahat ng mga propeta na sinamba nila, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, ito yung patungkol sa tauhid. Mahaba ito, may subject kayo ng tauhid, inshallah. At kailangan nyo yan pag-aralan. Pero ngayon, dito tayo ngayon sa hijrah. Ano yung hijrah, mga kapatid? Ito ba, anong taon, kailan ito nangyari? Nagkaiba dito ang mga pantas ng kanilang mga kuro-kuro. May nagsabi na Muharram, pero bikaulil jumhur, na karamihan ito ay nangyari sa Rabiul Awwal. Rabiul Awwal kung saan naging ganap na 13 taon ng pagka-propeta sallallahu alaihi wasallam, nung 13 years na siya na maging ganap na, or more or less magiging 13 years kasi 12 years na natili siya doon sa Makkah, at nung mag 13 years na at yun sa taon na yon ay siya
ay pumunta kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ano ang nangyari mga kapatid? Dahil sa matindi na ang parusa, ang pagmamalupit, ang pagmamaltrato, ang pananakop, ang pagpaparusa sa mga kamusliman sa Makkah. Si Propeta Muhammad, nakuha natin na dumaan sa matinding pagsubok, hirap, na pinagtabuyan siya ng mga tao, binato siya ng mga tao, at pinagtangkaang patayin. Ito na kasi yung nangyari. Kung bakit nangyari, dahil mismo siya ay dumating kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dito sa kitab ng Rahiqul Maktum at sa ibang mga kitab ng sira, isang araw sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang araw sabi ni Aisha, ang nag-report dito ay si Aisha, na siya ay nasa murang edad pa sa oras na yun. Dumating sa kanya, dumating sa bahay si Muhammad, propeta ng Allah, na ito ay hindi namin nakasanayan. Kasi si Propeta sallallahu alaihi wasallam pumupunta kay Abu Bakar na matalik niyang kaibigan, na siya ay pumupunta minsan sa bagong liwayway o bagong mag-umaga o after Fajr, kaumagahan, at minsan din sa gabi. Pero dumating siya, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, annahu jaa fi waqtil dhahirah. Dumating siya kung saan ay nakakapanibago. Dahil ito, hindi siya dumarating sa ganitong oras sa kanyang kaibigan ni si Abu Bakr Siddiq. At noong siya ay dumating kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, nakikinig kami, sabi ni Aisha, kasama ng kanyang kapatid na si Asma, at dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam at binuksan ni Abu Bakr Siddiq. At pagkatapos noon ay sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na, "Ya Abu Bakr, mayroon akong sasabihin sa iyo, at kung pwede, ito ay sirran, sikreto ito. Ukhruj min ahlik, out kung sino ang nandito, ay kung pwede ay hindi nila naririnig ang usaping ito." Ang sinabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, "O sugo ng Allah, innahu min ahlik." Kung sino yung nandito, wala maliban sa sila ay pamilya mo. Anak ko na si Aisha, si Asma, at wala ng iba. Kaya bagat si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Abu Bakr Siddiq na ang Allah subhanahu wa ta'ala, "Udhina Rabbi an uhajara min Makkata ila Madinah aw nukhrija min hadal balad." Ako ay pinahintulutan ng aking Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na lumisan dito sa lugar na ito kung saan tayo ay nandito. Subhanallah mga kapatid, ang sabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, "O sugo ng Allah, ang aking ama at ang aking ina, mas lamang ka pa sa kanila. Ano ang gusto mo? Sohbata ya Rasulullah, ang gusto mo ba ay ang may makasama ka? Sugo ng Allah, papahintulutan mo ba ako na ikaw ay makasama ko sa iyong paglalakbay?" Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Naam, ikaw ang gusto kong makasama ko sa ating paglalakbay. Ngayon, dahil sa matinding pahirap at ang pagpaplano ng mga Quraysh na paslangin si Propeta sallallahu alaihi wasallam." Mga kapatid, ang punto rito, kung matutunghayan natin ang kwento kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam, noong siya ay ipapaslang din ni Fir'aun, lumisan siya sa Misra. Khawfan min al-Fir'aun. Normal ang tao natatakot. Natakot siya dahil doon nga sa pagpaparusa o paslangin siya ni Fir'aun. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, bukod sa ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala pinag-utusan siya, lisanin ito, dahil siyempre din matindi na
ang pagtitipon at pagplano ng mga Quraysh kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isipin niyo mga kapatid, subhanallah. Bakit hindi natin kailangan ang maximum tolerance sa Islam? Ano nga ba ang dinulot ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa sambayanan ng Makkah? Sa ngayon sa nakikita natin dito lahat sa buong mundong ito. Hindi ba maliban lamang sa ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, na siya ang Allah, nang ibig sabihin ng Allah, pinupuri, niluluwalhati, sinamba ng lahat ng mga propeta. Ang tanggalin ng mga tao sa kamangmangan, lumisan sila doon, ang wag makipagpangalunya, wag magsinungalin, wag uminom ng alak, wag mambababae, wag makikipagpatayan, wag putulin ang ugnayan sa mga kapatiran at sa pakikipagkapwa-tao at sa mga kamag-anak. Wala kang makikita ni isa na katiting na ang turo ni Muhammad ay ito ay sablay at ito ay hindi katanggap-tanggap. Kung sino ang mga nagsasabi na si propeta ay nagturo ng pagka-terorismo o nagturo siya ng pagka-extreme, yun ay mali. Dahil kung sino yung nakikita ninyo na gumagawa ng pagka-terorismo o mga extreme, sila ay mga tao. Pero kailanman hindi yung tinuro ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kung si Propeta sallallahu alaihi wasallam inasawa niya si Aisha sa 9 na taong gulang, anong ang pinuputok ng butsi mo na nakagalit ka sa ganito? Samantalang kultura nila yun, na yun ay hindi tabu, katanggap-tanggap sa mga oras na yun. At mas marami pang may ikinasal na mga ganun. So, subhanallah, hindi ko maintindihan ang mga taong ito na sige palim patuloy ang kanilang mga pagbabatikos sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi pala ito pabago. Dahil kung ito ay nangyari na noong una pa, sa kapanahon pa kaya natin ngayon. Kaya mga kapatid, magtimpi lang, magsabar tayo para sa Allah. Ang Allah ang siyang magpoprotekta sa kanyang reliyon at sa kanyang propeta. At wallahi, gustuhin man nila o hindi, ang Islam ay mananatili ito. Gusto man natin o hindi, magmuslim man tayo o hindi, lumisan man tayo sa Islam o hindi, ang Islam ay patuloy ito hanggang sa bago magunaw ang mundo. Dahil ito ay poprotektahan ng Allah at gagabayan niya kung sino mang gagabayan niya sa mga taong naniniwala sa katotohanan at kaisa ng Diyos. Ngayon, pumunta si Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar at ipinaalam niya na ito nga tayo ay dapat nang lumisan dahil pinahintulutan ako ng aking Panginoon. Kaya noong ito ay napag-alaman ng mga Quraysh na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tumitindi na ang paglaganap ng Islam at tumitindi na ang mga panganib sa kanilang buhay at nauna na yung mga ibang mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na naglakbay na sa Madina. Sa oras na ito, nagtipon ang mga ashraful minal Quraysh, al-mushrikun, at pinangungunuhan nito ni Fir'aun ni Hadil Umma, yung Fir'aun sa kapanahunan ni Propeta hanggang sa ngayon na siya si Abu Jahal. Nagtipon-tipon sila. Sabi nila, kailangan dahil si Propeta ay nawala na at nagtago na, hindi na natin siya makita, kailangan wag natin pahintulot na siya ay makawala at kung sino yung mga kasama niya. Kaya sabi nila, ano nga ang dapat natin gawin? Nagsuggest ang mga iba sa kanila. Nangunguna itong si Abu Aswad. Sabi ni Abu Aswad, ang maganda kay Muhammad, nukhrijuhun min biladina. Itaboy natin siya dito sa ating lugar. At wag na siya manatili rito. Para mawala na ang kanyang pagtuturo. Pero batid nyo ba mga kapatid? May dumating na isang matanda sa pagtitipon ng mga Quraysh na ito. Ang matandang ito ay hindi kilala ng sino man sa kanila, pero matanda, tigulang, na mula sa Najd. Subhanallah, ayon sa pagkukwento ng mga pantas, dito sa Kitab Rahikul Maktum, yun si Iblis. Pinahintulutan ng Allah na si Iblis ay magkatawang tao na matanda na pumunta sa mga Quraysh sa kanilang pagtitipon.
at dumating at nakinig sa kanilang mga pagtitipon. At nung sabihin ito ni Abu Aswad, sabi ng matandang ito na ito si Iblis, sabi niya, iyang panukala mo, alam natin na si Muhammad, matamis ang kanyang mga pananalita. Malumanay at katanggap-tanggap ito sa mga tao. Marahil kung siya ay itatabuyan natin, marahil magtagumpay siya sa isang lugar. At kung siya ay magtatagumpay sa isang lugar, dadami sila at babalik muli sila dito sa kanilang lugar. Kaya yung panukala mo ay maari ay hindi katanggap-tanggap. Parang hindi ako sang-ayon diyan, sabi ng matandang ito. At nagsabi na naman itong isa sa kanila na si Abu Bukhtari. Ang sabi ni Abu Bukhtari, ang maganda ay si Muhammad ay panatilihin natin dito. Hulihin natin siya. Pag nahuli natin siya, ikulong natin. Parusahan natin ng matinding parusa. Bakit mga kapatid? Kasi nagkaroon na sila ng tsansa na pahirapan si Muhammad. Namatay na si Khadija. Namatay na si Abu Talib. At parang kayang-kaya na nila nalipunin itong mga kamusliman na ito. So, ibig sabihin, sabi niya, panatilihin natin siya na lang siya dito, parusahan natin siya, igapos, ikulong natin, hanggang mamatay siya sa kanyang pagpaparusa. Sabi ng matandang ito, palibasa si Iblis, sabi niya, maganda rin yan. Pero alam niyo ba, kung yan ang gagawin natin, ang mga pamilya ni Muhammad ay nandito. Makikipagpatayan yan ng sukdulan, kung yan ang gagawin ninyo. Mananatili na may mga tao na makikipaglaban kay Muhammad dahil ang kanyang turo ay may mga kaanib na siya na sumasama sa kanya. Kaya maari ay hindi rin yan maganda na panukala. Sabi ni Abu Jahal, Fir'aunu hadil umma. Sabi na, sandali, mayroon akong naisip na panukala na siguro ito ang mas maganda nating gawin. Sabi nila, ano yun? Ano kaya kung sa bawat tribo natin ngayon, ang bawat tribo ng mga Quraysh dito sa atin, pipili tayo ng isa sa mga magigiting at matatapang na tanyag sa kanila ng mga kabataan na kung saan ipag-uutos natin ang bawat isa sa tribong ito ay kukunin natin at bibigyan natin sila ng ating mga sandata para paslangin at patayin na si Muhammad na wala na, marahil hindi maipagtanggol. Bakit? Kasi nagkaisa ang lahat ng tribo dito sa Quraysh. 11 mga kalalakihan na nagmula sa iba-ibang tribo. At kung yan ay mangyari, marahil tapos na si Muhammad, masaya na tayo. At kung mayroong maghihiganti sa kanya, wala. Kasi dami natin at bawat tribo ay nagkaisa. Sabi ng tigulang na ito, hada ra'yun mumtaz. Yan ang maganda. Yan ang panukala mo ang number 1. Kana siya ang number 1. Kana lagyang maghulat kunin mo na imong insulti, ana. Nagkaisa nga sila mga kapatid sa Darun Nadwa. Yusamuna hadin Darun Nadwa. At noong ito ay nagkaisa sila sa Darun Nadwa, yun na nga, at pumunta sila sa bahay ni Propeta. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya kailanman pababayaan si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinakamamahal niya sa lahat ng kanyang mga propeta. Mananatili ang kanyang pangalan hanggang sa magunawang mundo sa pagbati ng kahit sino man sa mga naniniwala at lahat ng mga nilikha ng Allah. Kaya bumaba si Jibril sa kanya at sinabi niya, sa gabing ito nagpaplano ang mga ito na ikaw ay paslangin nila dahil nagkaroon sila ng lakas sa kanilang pagtitipon-tipon at ikaw ay lumisan sa iyong bahay at utusan na lamang ang kahit sino sa malapit mo na siya ay magpaliban sa bahay mo at ikaw ay umalis sa gabing iyon. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya si Ali bin Abi Talib, ang kanyang pinsang buo, na matulog sa kanyang bahay. At nung ito ay natulog doon, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, gabing yun umalis na sila kasama si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kung saan sila ay pumunta sa lugar na pinagtaguan nila na Al-Ghar. Anong ghar na ito mga kapatid? Pinagtaguan
ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay hindi papalayo at bago ka makalabas sa Makkah. At noong sila ay napunta dito sa lugar na ito, ay nangyari na, subhanallah mga kapatid, ang pahirap kay propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi pag-iwan ni Abu Bakr Siddiq sa kanyang pinakamatalik na kaibigan at pinakamamahal na propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakarating na sila sa yungib na ito, na lugar na kailanman ay hindi sila nakapunta dahil lumisan sila, nagtago sila, dahil inaabol na sila. Bago ito mangyari, mga kapatid, ay yung mga taong yun ay pumunta sila sa bahay ni Muhammad. Hanggang nag-antay sila na lumabas si Muhammad ng Fajr para paglabas niya ay lahat ng mga 11 kalalakihan na ito ay paslangin nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit isang lalaki na napadaan sa kanila at nakita niya mismo si Muhammad ay lumabas sa kanila. At nung lumabas si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kumuha pa ng mga turab, kumuha ng mga dust, okay, yung sand, at ito ay nilagay sa ulo ng mga tao na gusto nilang paslangin si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. At noong ito ay kanilang nung ito ay napadaan sa kanila si Propeta at umalis na at pumunta kay Abu Bakar at pumunta na sila doon sa yungib na yun, dumating ang lalaki, sabi niya, sino bang inaantay nyo? Sabi nila, huwag ka maingay, si Muhammad ang inaantay namin. Ano ba kayo, nasisiraan kayo ng ulo? Hindi nyo nakita? Si Muhammad ay dumaan dito sa inyo? Hindi man yun man naramdaman at nakita. Bumaba ang aya, mga kapatid, ang patungkol dito sa Suratu Yasin. Ba'dahu billahi minasyaitanir rajim wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Subhanallah. Nilagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan nila ng mga taong yun na gustong paslangin si Muhammad na magiging hadlang na hindi nila nakita si Muhammad o hindi man lang nila naramdaman si Propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa kanilang mga harapan mismo. Subhanallah, sino ba naman ang makakapagpigil sa kung ano ang amrullah, ano ang gusto ng Allah na mangyayari at walang makakapagpigil. At yun nga mga kapatid, kung nasabi nila ito ang nangyari, naisahan tayo ni Muhammad, pinuntahan nila si Ali, sabi nila nasaan si Muhammad, sabi ni Ali, hindi ko alam, kinuha nila si Ali, pinarusahan nila, ginulpi at ikinulong din si Ali radhiyallahu anhu at dumiretso sila sa bahay ni Abu Bakar at puntahan si Abu Bakar. Nung napuntahan nila si Abu Bakar, nadatna nila si Asma, isa sa mga anak ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapatid ni Aisha, at itinanong, "Wa aina abuk? Asaan ang ama mo?" Sabi niya, "Hindi ko alam ang aking ama." Wallahi si Abu Jahal sinampal niya itong si Asma, kung saan ang isa sa kanyang mga isa ay nagkadugo at isa sa riwaya ay natanggalan ang kanyang hikaw sa kanyang tenga at sobrang nasaktan ang pamilya ni Abu Bakar at ganun din. At nung nangyari nga ito mga kapatid, at inabol nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dumating sila sa lugar na kung saan nakita nila na parang dito yung bakas ng pinagtaguan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero mga kapatid, subhanallah, bago ito pala nangyari, no? Bago natin makaligtaan, isa sa hindi makalimutan na nangyari dito sa pahirap sa mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang kwento kay Ummu Salama at saka kay Abu Salama. Si Abu Salama, nung nauna na yung mga sila ay lilisan at pupunta ng Madina at sasama ang kanyang asawa at kanyang mga anak, pinigilan ito ng mga Quraysh at hindi nakasama ang kanyang asawa na babae at ang kanyang anak. Kaya si Abu Salama ay nakaalis na at nakapunta na sa Madina at wala siyang nagawa kundi lisanin ng kanyang anak at ang kanyang asawa. At noong ito ay naiwan si Ummu Salama at ang kanyang anak, ang pamilya ni Abu Salama na mga Quraysh na hindi mananampalataya sa Allah, pinahirapan ang asawa ni Abu Salama at kinuha itong kanilang anak. Pinarusahan ng kanilang anak at hiniwalay sa kanyang piling. Isipin nyo ba mga kapatid, isang babae
nagmamahal sa propeta, nagmamahal sa Islam, nahiwalay sa kanyang asawa, nahiwalay sa kanyang anak, pinahirapan ng kanyang anak, at ganun din siya ang pahirap sa kanila sa oras na patindi ang pagpapahirap sa mga kamusliman. Allahu Akbar. Ngayon, noong nangyari na sila ay napunta na doon, si Abu Bakr as-Siddiq, mga kapatid, sa kanyang pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung bago siya pumasok, sinabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil mga kapatid, napagod sila eh. Gabi yun, kasama yung pangamba, kasama yung pagod. At nung nakapunta sila doon sa yungib na yun at sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kay Propeta, sabi niya, usugo ng Allah, ako ang mauuna. Ayaw na ayaw ko na ikaw ang mauna dyan dahil hindi natin alam kung anong madadatnan natin sa isang yungib na yan. Baka may makapinsala sa atin na anumang uri ng mga insekto. At yung yungib na yun, mga kapatid, ay mayroong mga butas. Yung mismo damit ni Abu Bakr as-Siddiq ay kanyang pinunit at yung mga butas na yun ay kanyang nilagyan para hindi makapasok ang anumang pwedeng makapasok, ahas o scorpion, alam niya, diserto o kahit ano. At noong ito ay kanyang nabutas, nalagyan ng kanyang damit doon sa dalawang butas na yun, hindi niya napansin mayroon pang dalawang butas doon sa kanilang pinagtaguan. Kaya nung siya ay nakapasok, hindi niya napigilan dahil sa nakita niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam, napagod na rin, sabi niya, usugo ng Allah, halika na at magpahinga muna tayo. Si Propeta hindi niya namalaya ng sarili niya at siya ay nakatulog at inidlip agad at nakatulog dito sa ni Abu Bakr as-Siddiq, sa hita ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ang kanyang ulo ay nandun sa kanyang hita ni Abu Bakr as-Siddiq, ang kanyang matalik na kaibigan. Noong nangyari ito, nakita ni Abu Bakr as-Siddiq na mayroong dalawang butas na hindi niya nalagyan ng kanyang damit. Kaya ang kanyang paa, mga kapatid, can you imagine? Yung paa ni Abu Bakr as-Siddiq ay yun ang kanyang nilagay para hindi makapasok ang anumang pwedeng makapasok na mapanganib o insekto sa yungib na yun. Sa marano yun na girb, ay kateroro na girb. At nung nandun sila sa pangpang na yun, mga kapatid, subhanallah, si Abu Bakr as-Siddiq, siya ay nakagat ng isang makamandag na insekto. At noong siya ay nakagat, sa tindi ng kanyang hapdi at kirot at sakit na naramdaman niya, hindi niya mapukaw-pukaw, masabi kay Propeta Muhammad na usugo ng Allah, nasasaktan ako dahil may kumagat sa akin na makamandag na insekto. Pero anong ginawa niya? Sa halip, mga kapatid, tiniis niya yun. Dahil sa sobra ng sakit na ito, naluha siya sa kanyang pagkakita kay Propeta. Nahihirapan si Propeta, napagod ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang itinuro niya sa Makkah ay puros kabutihan, pero sa halip papaslangin siya ng mga tao, sa halip papahirapan sila at naghalo-halo na emosyon, naghalo-halo na yung hapdi at emosyon, at biglang napatak ang luha ni Abu Bakr as-Siddiq sa mukha ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At doon nagising si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nung nagising siya, sinabi niya, "O Abu Bakar, ma bakit? Anong dahilan kung ba't ka naiiyak?" Sabi niya, usugo ng Allah. Hindi ko kaya na ikaw ay gisingin ko, pero may kumagat sa akin na makamandag. Sabi niya, akina Abu Bakar, at ipinakita ni Abu Bakar na maga ito, mga kapatid, at ito si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang laway, makapangyarihan ng Allah. Binigyan ng kapangyarihan si Propeta sallallahu alaihi wasallam at ito ay kanyang dinuraan. Sinabi ang Bismillah, wallahi mga kapatid, nawala ang hapdi at kirot at sakit na naramdaman ni Abu Bakr as-Siddiq doon sa pagkagat sa kanya ng isang insekto, na makamandag na insekto. Ngayon, nung nangyari ito, mga kapatid, dumating ang mga kalaban na naghanap sa kanila at naramdaman nilang dalawa. At hindi sila nagsasalita, na nagkandoon yung takot hanggat
Sabi ni Abu Bakr as-Siddiq, idh yaqulu li sahibihi, nung sabihin nito mga kapatid, si Abu Bakr as-Siddiq, sinabi niya, usugo ng Allah, kung ang isa man lang sa kanila ay tumingin sa kalupaan, nakita na nila tayo. Dahil nakatingin ako sa kanila, at kung tinignan nila sa lupa, nakita na nila tayo, usugo ng Allah. Sa pamamagitan noon, pinatatag ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu, pinatatag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kaibigan. Sabi niya, "O Abu Bakar, ano? Ma dhannuka bi ithnain id thalithuhuma inna Allah ma'ana." Ang sabi niya, "O Abu Bakar, anong palagay mo sa dalawa na ang pangatlo nila ay ang Allah? La tahzan id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana." At nung sabihin niya sa kanyang kasama, si Propeta Muhammad, ayon sa Quran, na sinabi niya sa kanyang kaibigan, huwag kang malungkot, huwag kang matakot, at huwag kang malumbay. Walang mangyayari dahil ang Allah ay kasama natin. Wallahi mga kapatid, ang kataga na antakula innallaha ma'na. Ang Allah ay kasama natin. Ang Allah ay kapiling natin sa kanyang kaalaman, sa kanyang pandinig, sa kanyang pagkakita. Walang mangyayari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Yan ang dapat taglayin ng sinumang mga Muslim na matakutin sa Allah, na mapasa puso nila na anuman ang mangyari, na mga pagsubok at pahirap o maging marangya ang buhay nila o gumawa ng kasalanan o nasa panganib ang kanilang buhay, alalahanin nila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana. Inna Allah ma'akum ayna ma kuntum. Ang Allah ay kasama ninyo kahit saan man kayo naroon mga kapatid. Nasaan tayo dito sa mundo na pwede tayong magtago para hindi tayo makita ng Allah? Subhanallah, may isang sahaba, may isang tao na minsan dumating kay Hasan al-Basri. Sinabi niya, "O Hasan al-Basri, lahat ng mga kasalanan ko ay nagtauba ako. Tinigilan ko na, pero hindi ko matigilan ng dalawa na kasalanan na ito. Payuhan mo ako hindi ko mapigilan itong dalawa na kasalanan na ito." Sabi ni Hasan al-Basri, "Bakit? Kung di mo yan mapigilan, hanap ka ng lugar na saan pwede mong gawin na hindi sa kalupaan ng Allah." Sabi niya, "Bakit? Wala bang lugar dito sa mundo na hindi lahat pagmamayari at kalupaan ng Allah?" Sabi niya ni Hasan al-Basri, "Mag-anap ka uli ng isang lugar na kung saan malaya ka na gawin mo, na hindi ka nakikita ng Allah." Sabi niya, "Mayroong bang lugar na hindi ako nakikita ng Allah? Mayroong bang panahon na hindi ako nakikita ng Allah?" Sabi ni Hasan al-Basri, "Kung ikaw, batid mo ng Allah, ay wala kang lugar na mapuntahan, at walang panahon na hindi ka makarating, at walang oras na hindi ka lahat nakasubaybay sa iyo ang Allah, saan ka pa para gumawa ng kasalanan?" Wallahi, nanumpa ang taong yun na sinabi niya Hasan al-Basri ngayon, "Hindi ko na gagawin ang mga kasalanan ko dahil alam ko batid ko ang Allah ay nandito." Subhanallah mga kapatid, pandagdag lang yun, pampukaw sa atin para tayo ay gawin natin ang sarili natin na lagi natin maalaala ang Allah, na alam natin na batid niya tayo sa anuman ang ginagawa natin. Ngayon, dumating ang aya mga kapatid ang patungkol dito sa nung sila ay nagtago na yun, at pagkatapos ay dumating ang mga kalaban at sinabi, "Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." At kung sila ay nagpaplano, "O Muhammad, sa'yo, yaong mga hindi naniniwala, na ikaw ay panatilihin dito." Kung matutunghayan yung mga kapatid, yung pagpupulong ng mga Quraysh, doon sa pagpupulong nila, ito mismo, yung aya na bumaba na patungkol doon. Diba, nagsabi doon si Abu Aswad na sinabi niya, si Muhammad ay panatilihin na lang natin at parusahan dito sa Makkah. Ano sinabi dito ng Allah? Kung sila ay nagpapaplano, ang mga kalaban ng Islam, "O Muhammad, para ikaw ay panatilihin dito sa Makkah, o di kaya ikaw ay kanilang paslangin, katulad ng pagpapaslang nila kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi natuloy, at ito ay hindi nila nakita sa kanilang paningin, at dumaan pa si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila. O di kaya ikaw ay pagtabuyan at paalisin dito sa lugar na kung saan nandito ka.
wayamkurullah, at kung sila ay nagpaplano, pero ang Allah ay meron din siyang plano. At walang may pinakamabuting paghahangad, pagtatalaga ng pagpaplano maliban sa inyong Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, minsan sa buhay natin, nagpaplano tayo, ito ang gagawin natin para sa mga anak natin, para sa buhay natin, sarili natin. Huwag mo pangunahin ang kagustuhan ng Allah. Okay lang na magplano tayo, pero ipasa Allah lahat. Kasi hindi natin alam ano yung ating future. Ang Allah ang nakakaalam nun. Pero gagawin natin yung mga asbab. Ngayon, nagpaplano sila. Mayroon din ng plano ang Allah sa iyo, o Muhammad. Ang plano ng Allah sa iyo ay kailangan pang tumating ang Islam sa Madina, kung saan doon nangyari ang the first Islamic State, na kung saan naisabuhay ang 10 taon na tunay ng Sharia ng Allah sa Madina ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya, nung nangyari ito mga kapatid, subhanallah, kinausap ni Abu Bakar As-Siddiq na kasama niya sa Gharu Thur na yon, at nakausap nila si Abdullah bin Urayqit. Si Abdullah bin Urayqit, binayaran nila ito na siya ay alam niya at batid niya yung daan papatungo sa Makkah. Kayo nung sila ay pumunta at patungo sa Makkah, si Abdullah al-Urayqit, alam niya ito, siya kung bagay yung dalil nila, yung gabay-gabay nila papunta doon sa Makkah. May mga pagsubok, may mga dumating dito, hanggat, subhanallah, ang mga Quraysh, nung tumindi ang kanilang galit, puot kay propeta, na nawalan na sila ng pag-asa para makita nila, nagsabi sila at nanawagan sila. O kayo na mga tauhan na mga Quraysh, dahil nabigo na tayo sa paghahanap kay Muhammad, kung sino ang makakita sa inyo sa kanya o sa kanyang kasama, ang tinutukoy dito ay si Abu Bakar As-Siddiq, ang kanyang pabuya, ang reward na aming ibibigay ay 100 kamelyo. Subhanallah, katumbas ng buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam o buhay ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. So ibig sabihin, magbibigay pa sila ng pabuya sa mga taong ito na kung sino man ang makakita kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay buhay man o patay, iparating nyo dito sa amin, nang sa gayon ay bibibiyayaan namin kayo ng pabuya o bibigyan namin kayo ng pabuya. Allahu Akbar. Mga kapatid, ano ang nangyari? Narinig ito ng isa sa mga kasamahan na nandoon, kung saan ang kanyang nung ito narinig niya at nakita niya, ito nga si Muhammad alayhi salatu wasalam doon sa kanilang paglisan sa lugar na yon. At dahil sa kanilang paglisan, si Suraka ibn Malik, narinig niya yun. Sabi niya, ito nga yung dalawa na ito na nakita ko. Sabi nila, o Suraka, yan ba ang nakita mo? Sabi niya, hindi niya inamin sa oras na yun. Dahil nga, ang plano din niya, si Suraka ibn Malik, ay siya mismo ang kukuha o matunghayan si Abu Bakar at si Muhammad alayhi salatu wasalam. Dahil parang naghahangad nga na ito ay hulihin niya at para ibigay sa mga Quraysh. Kaya nung ito ay hinabol niya sa oras na yon, sinabi niya sa kanyang asawa, ayusin mo ang aking sasakyan, ang kanyang kamelyo, para ito ay habulin si Muhammad dahil kaya pa niyang habulin dahil alam din niya yung daan patungo sa Madina. At noong ito ay nadatnan niya si Muhammad, subhanallah mga kapatid, hanggat ang kanyang kamelyo ay nanghina, lumubog sa disyerto, kalupaan, at pag napapalapit siya sa propeta, hindi siya mapalapit at wala siyang magawa. Ito yung mga miracles na nangyari kay propeta sallallahu alaihi wasallam, na mismo natunghayan ni Suraka na isang Quraysh na kafir sa oras na yun, na siya ay nanatili doon sa oras na yun na gusto niyang huliin si propeta o si Abu Bakar para ito ay surrender sa mga Quraysh. Pero hindi niya nakayanan. Mismo siya ay nawawala ng lakas,
Hindi siya mapalapit mismo kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung siya ay hindi mapalapit sa propeta at umamin nga siya na hindi nyo ba alam, ang mga Quraysh ay nagsabi na kung sino ang makakita sa inyong dalawa o isa sa inyo, ang pabuya nito ay 100 na kamelyo na kanilang ibibigay. Subhanallah mga kapatid, hanggat nangyari na may kasulatan ang propeta at dito kay Suraka bin Malik, na ang kasulatan nito ay parang sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya na wag mo nang sabihin sa kanila ang patungkol sa amin kung nasaan kami. At yun na nga ang ginawa niya, hindi niya sinabi at ikinuwento, at tumuloy na si propeta sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar as-Siddiq sa kanilang paglalakbay. At subhanallah, noong sa Fathul Makkah na ikwento ito, sa Fathul Rum, na dahil ang sinabi ni Suraka, ano ang kapalit nito na hindi ko pagsasabi pag amin na kayo nakita ko, ang sabi ni ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay mapapasayo ang isang kaharian sa Rum. At subhanallah, propesya nga mga kapatid, dahil noong si Umar ibn al-Khattab ay Fathur Rum, ito'y nabuksan na nila ang Rum na ito, at sa Persya, si propeta si Umar ibn al-Khattab, sinabi niya, nasaan si Suraka bin Malik? At ito ang ibinigay na pangako sa iyo ni propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil nga naging kasama nila na naging propeta. Nakasamahan nila dahil siya ay naniwala kay propeta Muhammad alaihi afdalus salatu wasalam. Dito may mga kapatid, may matutunghayan tayo rito. Noong si propeta sallallahu alaihi wasallam ay naglakbay na sila, napadaan sila sa isang al-Khaymah, isang lugar sa disyerto na mahirap pang buhay. Wala doon ang kanyang asawa at nakita nila si Ummu al-Ma'bad o Ummu al-Ma'bad. Si Ummu al-Ma'bad, mga kapatid, al-Khuzaiya, sa kabila ng Khuzaiya, isa ito sa mga, siya ang makikita na hindi makalimutan sa tarikh, sa pagkukwento ng pagbibigay kay propeta Muhammad alaihi salatu wasalam mismo sa kung ano ang kanyang panlabas na anyo. Ikinuwento niya ay yung pagkabilog ng mata ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagkaitim ng kanyang buhok, hindi siya gaano katangkad at kaliit at may pagkamaskulado, at pag nakita mo siya, mamamangha ka sa kanya, kalulugdan mo siya. Subhanallah, di pangkaraniwan. Kaya mga kapatid, bago ito, nung nakarating si propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Ummu Ma'bad, mayroon bang maiinom sa inyo o makakain man lang? Sabi ni Ummu Ma'bad, wala akong alam na pwede ang may pakain sa inyo. Nakita niya ang isang syata o isang tupa na patiwang-tiwang na walang lakas, na halos pwede mong sabihin na mamatay na siya dahil wala ng lakas, ang payat-payat niya at walang maibigay na pagkain. Doon si Ummu Ma'bad, maliban sa tubig o anong tamar na pwede lang makain, at sinabi ni propeta, o Ummu Ma'bad, o kababae, papahintulutan mo ba ako na ako ay pagatasin natin itong tupa mo? O sabi niya, walang problema. Sige, at ginawa ng propeta, nagsabi ng bismillah at nagkaroon ng gatas itong tupang ito na halos ito ay mamatay-matay na, naging malusog, lumabas ang laban, ang gatas nito, uminom si propeta at ang kanyang kasama si Abu Bakar, si Ummu Ma'bad at yung mga iba pa na mga nandoon na nakainom sila at nakapagbigay. Dumating ang kanyang asawa at sinabi at ikinuwento ito, kaya sinabi niya, "Sifuli ya Ummul Ma'bad." Sabihin mo sa akin, ilarawan mo sa akin ang taong ito, kung sino ito. At ito nga yung hinahanap ng mga tao sa Makkah, na ito si Muhammad. At siyempre hindi alam ni Ummu Ma'bad. Kaya ang sinabi niya, kahanga-hanga niya, sa kahanga-hanga sa kanyang mga salita niya. At sinabi ni Abu Ma'bad, ang kanyang asawa, sumpa ako kay Allah, siya ang lalaking pinaghahanap ng mga Quraysh. Sa kanilang binanggit ang mga bagay na may kinalaman ito sa kanya. At dito mga kapatid, alhamdulillah, ang paglalakbay ni propeta sallallahu alaihi wasallam papunta ng Yathrib o papunta ng Madina, dahil lumagpas na naman tayo sa oras, at insyaallah ay itutuloy natin ang kanilang pagdating sa Madina, kung saan sila ay nakarating sa Madina, anong nangyari sa Madina, ano ang mga
sumunod na mga kabanata. Inshallah, tunghayan nyo po yan sa susunod na Yaumul Thulutha. Next week ng Martes, inshallah, kung bibigyan pa tayo ng Allah ng buhay at lakas, sana maituloy natin ang pakikinig natin at pag-aaral natin sa talambuhay ng pinakamamahal nating propeta, Muhammad alayhi afdalus salatu wasalam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan po sa walang pagod, walang sawa na pagpapaliwanag po sa amin ng sira o talambuhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngayon po ay oras na po ng katanungan sa mga nais pong magtanong. Magsabi lamang sa mga gusto magbukas ng mic o mag-chat lamang sa atin in-call messages po. At mashallah, ngayong gabi po, napakaganda po ng at maraming impormasyon po ang nakuha natin sa paghihijra ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. May mga katanungan na po, Ustads, na pumapasok. May katanungan na pong pumapasok dito galing kay kapatid na Rudia. Isipin mo, sandali. Sister. Sa Sirhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandali, Sirhan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Bago yung katanungan na yan, ang gusto natin bigyan linaw doon sa paghihijra ay ito yung pagpapaliban. Ito yung pagtalikod. Ito yung pag-alis, di ba? So isa rin sa mga pagpapaliwanag pala ng mga pantas, yung kunay paliwanag yun, yung naghijra ka na yung totoong paghijra, yung lumisan ka sa dating kamangmangan. Lumisan ka na sa mga gawaing mga kasalanan at nagtauba ka na. Taubatan nasuha. Ibig sabihin yun, yung pagliban mo, pagpunta mo sa isang lugar na magtatauba ka, manunumbali ka sa Allah. Isa yun sa ibig sabihin ng hijra ay ang pag-alis mo sa mga dating mga kasalanan mo, ang pagbabago, lubusang pagbabago at pagtatauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nakita natin kung saan, subhanallah, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita natin kung paano nila na isabuhay ang Islam ng buong buo sa Madina. At ito naman ay tinanggap ng mga taga Madina. Ang Ansar, inshallah matutunghayan niya next week. Mashallah. At magandang nilinaw sa atin ni Ustads kasi yung kapanahonan po nila, Ustads, yung hijra is kumbaga migration from Makkah to Madina. Pero dito po sa kapanahonan na natin ngayon, Ustads, tama ba, Ustads, na yung paghihijra natin o yung migration natin is yung paglalayo natin sa mga ipinagbabawal sa atin ng Islam o kasalanan. So more on a personal or spiritual level na hijra yung ina-apply natin sa ating panahon ngayon. Hindi tayo kumbaga nagma-migrate from Philippines to Doha, Philippines to Saudi. No. Yun ang magandang naintindihan natin ngayong gabi mula sa information galing kay Ustads na ang hijra sa panahon natin ay yung paglalayo mo talaga by heart, by soul, by action sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Jazakallahu khairan. Correct. Good points. At babasahin ko, Ustads, ang katanungan kay kapatid. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. Tanong ko lang po, Sheikh, totoo ba na bid'a yung panji sa kasal? Ito yung siguro flag, Ustads. Kasi po, hindi yan nawawala sa amin. Minsan nga, 7 days before kasal, nakalagay na ang panji. Tapos, if malayo ang pinanggalingan ng lalaki, pati sasakyan may panji. Tapos, yung sasakyan ng lalaking ikakasal, nilalagyan pa ng panji. Yung green, tawag sa amin na Maguindanaon, Lapal Jalala. Jazakallahu khairan po, Sheikh. So sa mga hindi po Mindanaoans, ang panji ay parang uri po siya ng flag. Ustads. Ang tanong niya kung ito ay bid'ah. Yes, Ustads. Okay. Ano nga ba ang bid'ah? Ang bid'ah, mga kapatid, ay anumang uri na ito ay pabago sa relihiyon ng Islam.
anything that is innovation, pabago sa Islam na ginawa, na hindi ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yun ang bid'ah, bada'ah. Ibig sabihin, nagbigay ka ng bagong introduce. Nagbigay ka ng pagbago. Lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa relihiyon, sa ritual, katulad ng pagsamba, pag-ayuno, mga dhikr, o ano yung mga nagawa ni Propeta na dinagdagan mo na hindi niya yung ginawa na ito ay nagpabago ka. Ngayon, yung panji, o tawag nila panji, sa amin naman ay pandi. Ano ba tawag sa inyo, Sir Hanyon, sa Tausug? Panji rin, Ustads, panji. Panji, ha? Okay, magpipinsan-pinsan lang pala sila. Panji sa inyo, panji sa Maguindanao, sa amin, pandi. Ha? yung flag, na minsan sa amin pa, tawag doon sa, teka lang, kultura din yan, minsan ng mga Maranao. Yung mikalilang siran, yung pandi na kantay. Ayun, tama, kantay. Yung kantay, bro, pag nagkasal, yung mga hindi umalis doon sa tradisyon ng mga Maranao, ng mga matatanda, yung mga bongga, ang kanilang mga kasalan, pipandiyan niran, pikuntayan niran. Ibig sabihin nun, nilagyan nila ng mga maraming makulay, kasi ang mga Maranao mahilig yan sa makulay ha? Na mga colors, ganun din ang mga Tausug, Maguindanao, sim-sim, sawa-sawa, mahilig nila yan sa mga ganyan kultura. Ito ba ay bid'ah? Okay, ang tanong doon kung ito ba ay bid'ah. Ang tanong ko, pasok ba yun sa reliyon yung ginagawa na yun? Sa pagsamba sa Allah? O di ba? Marahil pwede natin sabihin hindi. Marahil ito ay napapabilang sa kung sabihin na ito ay urf. Ang ibig sabihin ng urf sa Arabic, sa wikang Tagalog, ay ito yung tradisyon. So sa tradisyon, pagdating sa tradisyon o kultura ng kahit sino sa atin, ito ay pinapahintulutan. Sabi ng mga fuqaha, maliban na lamang kung may magpapatunay sa mga gawaing kultura at tradisyon na ito ay labag sa Islam, na nakita natin sa hadith ng propeta at sa Quran na magsasabi na ito ay nagpapaharam. Kung ito ay hindi haram sa Islam, ang kaluwagan ng Islam, al-aslul fil asya al-ibaha. Ang pagka-orihinal sa lahat ng mga bagay na pwedeng gawin ay ito ay pinapahintulot. Walang extreme sa Islam. Pero kung may magpapakita na ito ay haram, dalil sa Quran at sa hadith na sinabi na propeta, ito ay haram. Ngayon, kung yan ay sinasabing bid'ah, ang pwede natin sabihin yan ay pwede natin sabihin na ito ay kultura at tradisyon ng mga Maguindanao, Maranao, Tausug, Maranao ng mga Mindanaoans, na sana nga hindi ito mapabilang sa bid'ah. Kasi kung nakikita natin, kasiyahan ito kultura ito Ito yung pagkasiyahan na dapat makita ng mga tao, ang ikakasal na dalawang ito, at dahil ito naman ay kaya nila. Mayaman sila, napapabilang sa magandang pamilya at kaya nila. So, inshallah, at hindi pagmamayabang. Kultura, binubuhay ang kultura. So, anong masama doon? Ang mga Arabo, mayroon din silang mga kultura. Minsan, ang mga babae nga, pag may mga kinakasalan, alam mo yung mga sigawan sila ng ganyan, ganyan. Pag nakita mo, weird ka doon So, ang punto rito, mga kapatid, ang Islam ay hindi siya nagbibigay ng limitado sa mga bagay na ito. Kung yan ay sinasabi mo na bid'ah, Allahu a'lam, itanong nyo yan sa mga mas maalam pa ng mga ulama. Pero ang sa akin, Allahu a'lam kung ito ba ay bid'ah o hindi. Pero marahil ito ay napapalapit sa urf, tradisyon o kultura. At ang pwedeng maipayo ay kung ito ay hindi pagmamayabang, hindi pagmamalaki, at kung ito ay kakayanin dahil malaki ang pera at pagselebrasyon at hindi magiging pakitang tao at hindi magiging israf, inshallah, okay lang. Pero kung mas maganda, simple lang, huwag maging ganun para hindi magiging pagyabang, at dapat na lang, instead na gawin na ganun, i-donate na lang sa mga taong mahihirap, o di kaya ibigay na lang yung pera na yan na magagastos doon sa mag-aasawa. Mas maganda yung ganun. Yung magpapakumbaba, yung i-preserve natin na huwag maging israf ang anumang ginagawa natin. Allahu a'lam bisawab. Mashallah. Jazakallah khairan po sa nagtanong. Jazakallah khairan, Ustads. At Ustads, sa point of view po ng minsan po, Ustads, sa safety, ako ay safety officer, Ustads, minsan naglilid din po yun ng direksyon. Parang pwede po yung gamitin natin na tools, Ustads. Kasi minsan sa probinsya,
pag dumadating yung lalaki sa kanyang pupuntahan na magiging asawa, hindi nila alam yung direksyon ng lugar. So minsan kaya kailangan yung plug for direction purpose. O yun. Minsan ganun. So ibig sabihin, makakatulong yun. Binigyan mo ako ng idea. Tama, kami rin. Minsan, hindi ka tao sa lugar na yun. Saan yung mangyayari yung kasal? Yun ang magbibigay nga ng direksyon. Ito, dito sila. Kasi may mga pandi, may mga panji, kung tawagin ninyo. Ganon, direksyon yun, magbibigay. Hanggat, pag yun ay nangyari, sasabihin natin na makakatulong. Di ba? So, kultura, tradisyon yun. Tools, ustad, tools. Mm. Ito, Ustads, mayroon pang isang katanungan at galing kay kapatid na Nena. Assalamualaikum Sheikh, tanong ko lang po, ano po ba ang dapat gawin pag bumisita sa libingan ng propeta o ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Plano kasi ng amo kong pumunta kami, inshallah. Shukran. I'm watching here from Madina, mashallah. Sister Nena, mashallah. Mashallah. Sister, nandyan ka na sa Madina. Mashallah. Kapitbahay mo na si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. Gagawin lang natin yung masyru. Gagawin natin kung ay yung pinapahintulot. Ang pinapahintulot, pag napadaan ka sa libingan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag-iingatan mo na huwag kang makasakit ng kapwa. Kasi minsan paramihan yan di ba? Nagsisiksikan, kasi may oras yan, mga babae lang May mga oras yan, lalaki lang. Una, gagawin mo, pag-iingatan mo na ikaw ay makakapinsala o makakasaktan o masasaktan mo ang ibang tao na kasama mo. Sabihin mo lang, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq, wa Umar ibn al-Khattab. Yan, magbibigay lang sa kanila ng salam. Tapos, babasahin natin yung masyru. Assalamu alaikum ya ahlad diyar wa ahlal qubur wa inna insyaallah lahum lahikum ghafarallahu lakum. At yun, magsasalam ka sana, yung mga masyru na pwede natin gawin. Ang pwede mong gawin doon ay yun lang, mga sister. Dadaan ka doon at magsasalam ka sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at hihiling ka sa Allah, hindi ka hiling sa Propeta. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam patay na. Wala na siyang magawa. Hindi natin ginagawa ang mga ibang mga tao na patay na ang tao o patay na ang Propeta, sige pa rin sila nagsusumamo at sige pa rin sila ay nagtatanong sa mga ahlul qubur. Si Propeta patay na. Ang pwede na lang natin sabihin is yung ganun. Basahin natin yun na ang kapayapaan nawa ay mapasayo at pangbati ng Allah ang may pasayo. Katotohanan kayo na mga nangamatay na dyan sa ahlul qubur ay sana kayo ay nasa matiwasay at patawarin kayo ng Allah ang kanyang habag ay mapasa inyo at kami rin ay susunod sa inyo. At patawarin nawa ng Allah ang lahat ng mga kamusliman at gabayan ang sinumang gustong gabayan ng Allah. Yun lang yun yung mga masyru. At yung pagsalam sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, hindi lang yung kinakailangan na kailangan doon ka lang sa kanyang libingan. Maski nandyan ka sa Qatar, nandito ako sa Riyadh, yung mga nandyan, nandun sa Pilipinas, yung iba nasa Vietnam o kahit sang lupalop dito sa mundo, dumarating ang pagsalam natin sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, maski nandun sa kanyang libingan, magsabi lang tayo ng sallallahu alaihi wasallam o di kaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Mayroon tayong gantimpala dahil ang Allah at ang kanyang mga anghel ay nagbibigay sa atin ng sala. Ang pagpamamagitan nun, ang mga anghel ay humihiling sa Allah na patawarin tayo. At sa pamamagitan nun, ang Allah ay pinapatawad din tayo dahil sa pagsala natin sa propeta, alayhi afdalu salatu wasalam. Jazakallah khairan po dun sa nagtanong. Dahil po sa inyong katanungan, ang dami po natin na natututunan. MashaAllah. Jazakallah khairan, Ustads. Katanungan, Ustads, mula kay kapatid na Muhammad Muji Mayo. Assalamualaikum. Yung pag nakalimot ka at nagsala ka ulit ng 2 raka after Fajr, ito ay nakalimot, Ustads. Nalimutan niya ang sala. Nakalimutan niya ang sala? Nakalimutan niya ang Brother Muhammad Mayo.
ano yung nakalimutan dito? Yung nagsunna siya o yung nalimutan niya yung fard na fajar? Kailangan dapat malinaw. Baka sunnah. Opo, Ustads. Opo. Advice nyo na lang po kami, Ustads, yung proper na mga sunna dito po sa before and after ng mga fard prayer para madali na lahat, Ustads. Yung simple. Okay. Sandali. Tinitignan ko kasi itong page ko eh. Ang nakita ko dito, may stars enabled, 279 stars received. Hindi ko rin ito alam. Yung page natin, kapatid na Sharon, dumating na sa punto na mayroon ng mga stars. Tapos may mga nagdo-donate na magbibigay ng stars. Aywan ko kung kikita daw itong ano natin, hindi ko rin alam. At yung iba, hindi daw nila alam kung paano mag-send ng stars. Gabayan sila ng Allah at bigyan ng gantimpala. So anyway, wala akong idea doon. Tatanong natin sa mga administrator kung ano gagawin nila doon. Okay, so yun, ang patungkol sa sala sa sunnah. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, rak'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ang dalawang rak'a na sunnah bago mag-fajr ay mas matimbang yun sa Allah kaysa sa mundo at anuman ang napapaloob dito sa mundo. Tignan nyo mga kapatid, sunnah lang yun na dalawang rak'a sa fajr. Gano'n siya katimbang sa Allah. Mas matimbang kaysa sa mundo o ano ang nandito sa mundo. Allahu Akbar. Dito natin makikita kung gaano kahalaga, kasagrado at kaganda ng sala. Sunnah lang yun. Ano pa kaya kung isagawa mo yung fard na salatul fajr? Ngayon, ang marahilang tanong ng kapatid natin na si Mayo ay sinasabi niya na nakalimutan niya na magsala ng sunnah. At nakatapos na sila mag-fajr. Okay, so nawala sa kanya yung sunnah. Ako, nangyayari yun, lagi nangyayari sa akin yun. Pag fajr, tapos minsan, bago pumunta ng masjid, nag-ikama na. So wala na akong oras na mag-pray ng fajr. Ang ginagawa, ang pwedeng gawin, ayon sa mga pantas, sa niya mo, after ng fajr, makapagtasbih ka, makapagdikr ka, wag mo lang tagalin para hindi ka umabot sa mas mahabang oras, ay pwede kang magsala ng rak'ah na dalawa, although ito ay pinagbabawal, di ba? Walang sunnah after fajr, pero ang intention mo doon ay doon sa before fajr na nalipas sa'yo na hindi mo naisala. Dapat isasala mo sana, pero nakalimutan mo, o di kaya ay napaging papaya ka, o di kaya wala ng oras, so isasagawa mo siya after fajr, okay, good yun, pwede yun, point yun, at malaking gantimpala yun mula sa Allah. Subhanallah mga kapatid. Yung Ustads na sa isang interpret ko dito sa katanungan, Ustads, yung nalimutan niya na wala palang sunnah after fajr, pero nagsunna pa rin siya. Ano po yung advice niyo doon, Ustads? Pakiulit nga yung sinabi mo, Sherhan. Kumbaga alam natin na walang sunnah after fajr, pero isang interpretation dito sa katanungan, Ustads, na nakalimutan niya na walang sunnah. So pag after ng fajr, after niya nagdikir, nagtayo siya ng dalawang raka'a at nagsunnah. Ano po yung ganun po, Ustads? Na nagsunna siya, na nalimutan niya na wala palang sunna, pero sinagawa niya yung sunna ng dalawang raka'a after fajr. Alam mo, ang lahat ng bagay, pag-uutos man o hindi pag-uutos, kasalanan man o hindi, pero kung nakalimutan mo at hindi mo sadya, sablay, walang paglilitis, wala kang kasalanan. Lalo na pa kaya yung ginawa niya na nagsunna siya, na nakalimutan niya o hindi niya alam, nagsuna siya. Bakit siya nagsuna? Siyempre, bakit tayo magsusuna? Bakit tayo magdarasal? Hindi ba may intention yun? O hindi natin sasabihin yung intention na sa puso. Sasabihin mo, bakit ba ako magsusuna? Okay, magsusuna ako ng fajr dahil hindi ako nakapagsuna before fajr. So, gagawin ko siya ngayon. So, yun, Allahu Akbar. Yung sinabi mo kasi, kung nakalimutan niya, alam niyang walang fajr ng after fajr, walang suna after fajr, pero nagsagawa siya, inshallah meron siyang gantimpala. And every single good deed
mayroon kang gantimpala. And every single good intention, mayroon kang gantimpala. Wag lang gawin mo ang mga bagay na hindi ginawa ng propeta. Yung bid'a na yan. Kasi may mga sinasabi nila, dagdagan nila yung reliyon, gusto pa nila magdagdag kasi para mas ma-appreciate sila ng Allah. Wala yun. Paano mo masusobrahan ng kagustuhan ng Allah? Hindi pwede yun. Dahil si propeta, sapat na. Ehemplo natin. Siya yung natin, susundin natin sa kanyang mga ginawa at pag-uutos. Huwag na natin sobrahan. Katotohanan, ang mga nauna sa atin nangaligaw. Bakit? Dahil sa kanilang pagmamalabis at pagsusobra sa reliyon. Doon lang tayo sa tama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Time check, nasa 9:28 na po tayo, Ustads. At may katanungan pang pumasok, Ustads. Galing kay Sister Siti Aiza Kaniza. Assalamualaikum, Sheikh. May katanungan po patungkol sa pamilya, tulad ng magulang na di po nagbabalik loob sa Allah at yung anak umalis sa bahay ng magulang niya dahil di niya nagugustuhan ang mga gawain ng magulang at kapatid. Tama ba ang ginawa ng taong ito dahil di niya nagagawa ng maayos ang kautusan ni Allah dahil lagi siyang pinagagalitan at inaaway? Kung ating maisa sa larawan, kapatid, Sherhan at kayo ng mga nanonood dyan, para siyang mayroong kaugnayan sa ating topic ngayon, sa ating paksa, na ang lumisan ka sa lugar na kung saan ay matindi ang pagpaparusa sa'yo. Diba? Okay, sa sitwasyon ng ating sister, kung siya ay ganap ng Muslim, gusto niya isagawa ang Islam sa kanilang bahay, pero nahihirapan siya, kinukutya siya, wala ng lugar, wala ng oras, lagi na lang siyang minamaliit, pinaparusahan, pinapagalitan, minumura, at alam niya na ang mga ito ay hindi rin tatanggap sa Islam dahil sa matinding parusa na kanyang natatamo sa kanyang pamilya, magulang o mga kapatid. Pwede akong mali, pwede tama itong suggestion ko kasi ang hinihimingi mo ay payo at hindi yung rulings ng mga Islamic scholars. Ang pwede kong ipayo ay magpalamig muna at umalis ka kung saan pupunta ka sa lugar na mas safety ka. Kung may kapatid ka, kaibigan, kamag-anak na Muslim na mananampalataya sa Allah, pwede ka munang lumisan at pumunta sa kanila, magpalamig ilang buwan, at maari ay lumamig din ang kanilang galit sa iyo dahil siyempre kadugo ka pa rin nila at marahil mamimiss ka nila at minsan kontakin mo din sila at bisitahin sila. Hindi ibig sabihin aalis ka doon ay puputulin mo na ang ugnayan sa kanila. Mga kapatid sa Islam, huwag natin putulin ang ating ugnayan sa ating mga kamag-anak. Maging sila ay kafir na hindi naniniwala. Maliban na lamang kung sila ay ipagtatabuyan tayo at uutusan na magtambal sa Allah at gumawa ng kasalanan. Sa mga oras na yun, pwede sila ay lisan, pwede sila ay huwag natin sila sundin. Pero lalo na kung mga magulang natin, pakitunguhan ng mabuti at maging masunurin sa kanilang pag-uutos na ito ay hindi labag sa Islam. Pag-uutos na katanggap-tanggap na ito ay tama. At dyan sa sister natin yung sagot ko, sana yun ay makatulong yun. Okay? Kasi wala rin pinaparusahan siya, pinapahirapan siya, pinapagalitan siya, lahat. So anong saysay na nandun ka sa isang lugar na hindi ka malaya na may sagawa mo ang Islam? So alhamdulillah kung ikaw naman ay pwedeng may malipatan na mas mapayapa ka doon at inshallah hindi ka mapapahamak, inshallah, I suggest and I advise to you na punta ka muna. At tuloy pa rin ang komunikasyon mo sa iyong pamilya at huwag mo sila itakwil. Yun, bismillah. MashaAllah. Jazakallah khairan po sa nagtanong at MashaAllah Ustaz, Jazakallah khairan po sa mga kasagutan. At time check, 9:32 na po tayo, Ustaz. At kamusta po kayo, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah at tayo ay humihiling sa Allah, kapatid na Sherhan, na bigyan pa tayo ng lakas at bigyan tayo ng risk ng halal
at bigyan pa tayo ng oras na igugol natin para sa Allah at bigyan tayo ng pagka-ikhlas na totoong ikhlas ang ating pagtuturo, ang ating paggawa ng mga kabutihan. Sa araw ng paghukom, ang Allah ang huhusga sa bawat isa sa atin. Kaya inihiling natin lagi sa Allah na we need to rectify ourselves, we need to clean our hearts, na every now and then, i-check natin ang lahat ng ating gawain ay para sa Allah. Lagi natin siya alalahanin at lagi natin siyang purihin at umiwas sa anumang mga ipinagbabawal ng Islam. Alhamdulillah bro, at alhamdulillah nakaraos na naman tayo. Natapos natin itong discussion na ito patungkol sa migration ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Bilang panghuli, ngayon lang pumasok sa isip ko. Yung migration na yan, na kanilang pagpunta sa Madina, may mga kalalakihan na pumunta kay propeta at sinabi nila, usugo ng Allah. May mga kasama na lumisan dito sa Makkah dahil narinig daw nila dyan sa Madina na may mga babaeng na magaganda yung mga babae dyan sa Madina. Ibig sabihin, lumisan sila, sugo ng Allah, hindi para sa'yo, hindi para sa Allah. Kaya doon sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith niya Umar ibn al-Khattab, haythu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasuli fa hijratuhu lillahi wa rasuli. Aw wa man kana hijratuhu li imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Aw muttafaqun alayhi, mutawatir ang hadith na ito. Nang ibig sabihin nito, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang gawain, ang pagbabasihan ay kung ano ang nasa intensyon ng puso ng bawat isa. Kaya bagat naman, sabi ng propeta sa araw ng paghukom, ang titignan ng Allah ay kung ano ang mga nasa loobin ng ating puso. Na ito, gumawa ka ng mabuti ay para ba sa Allah o hindi. Dahil, sinabi nyo yan, may mga kalalakihan na pumunta sa Madina hindi para sa Allah. Kung siya ay mag-aasawa, makakamit niya. At ang kanyang gantimpala ay kung ano ang nasa kanyang puso. Napakaganda to kasi may ugnayan ito sa ating pananaliksik ng kaalaman. May ugnayan ito sa ating pagsamba sa Allah at paggawa ng kabutihan. At may ugnayan ito pati sa ating diskusyon ngayon patungkol sa hijrah. At sana alhamdulillah napulutan ng aral at patawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, gabayan tayo ng Allah at lipunin tayo sa paraiso. Allahumma amin. Amin. At dito po nagtatapos ang ating online Islamic Studies na sa subject ang talambuhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sa inyong pong mga katanungan ay itatanong natin yan inshallah next week. Ini-screenshot na po natin yan. At inshallah ay ustads yung ating online exam ay pinag-iisipan pa po natin. At kung ito po ay mapa-finalize na ay i-announce po namin at magsasagawain natin lahat inshallah. Ito ay hindi subukin ng ating kaalaman bagkus para malaman natin kung ano yung mga dapat natin pagtuunan ng pansin inshallah. At para na rin sa ating improvement dito sa ating ilang linggo ng dumaan na pag-aaral. So ang ating pong pag-aaral gabi ng Tuesday, gabi ng Wednesday, kanina na-remind ako ni Ustaz, pagkagabi na, the following day na pala ang may-ari ng gabing iyon, hindi na yung sa Islamic. Ustaz, di ba yun ang pinaka-proper? Yes. Kung gabi ng Monday, ibig sabihin yan ay gabi na ng Tuesday, mashallah. So, napakainam kung ito ay gawin natin practice, by Gregorian, ang ating lesson is Monday night and Tuesday night, pero by Islamic, that is Tuesday night and Wednesday night na correct. Nasa 8 p.m. to 9:30 p.m. na po ang ating schedule. So, mashallah, ang dami nating natutunan at i-apply po natin agad yun. Ang nalaman natin kay Ustads na yung gabi, pagdating dito sa Islam, ay ang nagmamay-ari na yung kasunod na araw. Mashallah. Mashallah, Ustads. At nagpapasalamat po kami sa inyong lahat at humihingi ng paumanhin sa mga hindi nasagot na katanungan dahil sa ating kakulangan ng oras. At kami po ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isabuhay natin itong natutunan natin ngayong gabi na hijrah. So,
katulad na nabanggit ni Ustads kanina, i-check na natin yung ating mga niya kung saan pa at ang anong bagay pa ang kailangan natin paghitsiraan sa ating mga gawaing negative sa ating buhay. At napakaganda, napakainam kung tayo ay abutan ng kamatayan sa ganong estadong pag-iisip. Amin, amin. Subhanallah. Amin. So Ustads, huling mensahe at bilang closing na po ng ating program, ay ibibigay ko na po sa inyo, Ustads. Okay, mga kapatid, tunghayan natin ang ano ang magaganap sa paghijra ng propeta na pagdating niya sa Madina. Napakaganda yan. Diyan natin matutunghayan kung paano ano na ang mga nangyari. Surprise ito. Pati ako nagagalak na rin kung ano nga ba mangyari para i-review ko, para pag-aralan ko at pakinggan ng mga ibang mga sinabi dito ng mga pantas. At basahin natin mga kapatid ang pagtitipon na itinuro sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung ito'y basahin natin ay gagantimpalan tayo ng Allah at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat kay Ustads. At announcement. Okay mga kapatid, jazakumullahu khairan sa inyong mga oras. Patawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.